samahan po ninyo ako sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 14, mga talatang 13 hanggang 21. Ebanghelyo na babasahin sa araw ng linggo sa ating simbahan. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis, bigyan niyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Mingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghahati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 taing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanya pong mabuting balita. Malakas na palakpak muli para sa ating Panginoon. At ito mga kapatid, pwede na po kayo makaupo. 3 bagay ang gusto natin puntusan sa ating pong pagninilay. Actually, ito ay counterpart ng John chapter 6. Una ay, 3 pikas ito eh. Una na dapat nating puntusan, yan, basahin ko na lang, baka malito tayo. Una ang dapat nating puntusan ay ang pangangailangan. Pangalawa ay ang pagkakaloob. At ikatlo ay ang pagsamba o pagpapasalamat. Pangangailangan. Sabi ng ating pagbasa, nabalitaan ni Jesus ang nangyari kay Juan. Ano ba ang ginawa kay Juan? Ipinapas lang. Di ba? Pinapugutan ang ulo. Dahil sa kanyang pagiging bokal. Napakatapang ni John the Baptist, di ba? Ngayon, si Jesus, nung mabalitaan yon, siya umalis, nagpunta sa ilang na lugar. Bakit naman siya nagpunta sa ilang na lugar? Sapagkat yung nangyari kay Juan Bautista, pwede ding mangyari sa kanya sa hinaharap. Sabi nga ay, iniisip-isip din niya yung kanyang magiging kalagayan o kasasapitan. Ang mga tao ngayon, busy-busy sa pakikinig at panonood ng SONA. So, diba? Kanina din, habang nagpiprepare ako, nakikinig din ako ng SONA. So, ano ang iniisip natin sa mga paparating na kinabukasan natin? Pangalawa, hindi lang iniisip ni Jesus yung kanyang kasasapitan sapagkat alam na ng Panginoon yun. Oh, yes. Pangalawa, kaya siya pumunta sa malayo, sino ba si Juan para sa kanya? Siya ang naghanda ng dadaanan ng Panginoon. Siya ang nauna para i-introduce at ipakilala ang pagdating ng Panginoon. Pangalawa, si Juan Bautista ay pinsang buo ng ating Panginoon. Ang pagkamatay ni Juan Bautista ay pagpapakita niya ng pagdadalamhati. Siya'y lumayo para magdalamhati. Minsan tayo din naman nakaka-experience na kapag nawawala ng mahal sa buhay, kamag-anakan, diba, nagdadalamhati din tayo. So yun ay isang paraan ni Jesus ng pagpapakita ng pakikipagdalamhati. Ano ang ginawa ng mga tao? Siya ay sinundan. Nang matagpuan ng Panginoon ang napakaraming tao sa dalampasigan, hindi ba sinabi ni Jesus sa kanila? Sinabi kaya ng Panginoon sa kanila,
Kaya nga ako lumayo para maisip ko din yung kasasakitan ko pagdating ng panahon. Kaya nga ako lumayo para magdalamhati, tapos andito kayo, mga istorbo kayo. Itinaboy ba sila ng Panginoon? Hindi. Ano ang dumating kay Jesus nang makita niya ang napakaraming tao? Habag. Naawa ang Panginoon. Yung kanyang awa, tumaas hanggang habag. Alam natin na magkaiba ang awa at saka habag. Ano yung pinagkaiba ng awa at saka habag? Ang awa, nakakakita tayo ng mga taong namumulot ng pagkain sa basurahan, kinakain. Nakakaawa naman sila, ang kinakain nila galing sa basurahan. Minsan napapanood natin, ibinabalita, na yung mga taong walang-wala, mga nakatira sa ilalim ng tulay, sa ilalim ng puno, mga natutulog sa mga plaza, sa gilid, sa bangketa, naaawa tayo sa kanilang kalagayan. Kaya lang, meron ba tayong ginawa? Wala. Kasi ang awa, walang gawa. Awa lang. Naaawa lang tayo sa isang tao, ngunit hindi natin tinutulungan yung taong ating kinaaawaan. Hanggang dun lang tayo, awa. Pero wala tayong ginagawang pagtulong para mapagaan yung bigat na nararanasan ng isang tao. Ano naman ang habag? Ang habag ay hindi ka lang naawa, kundi tinutulungan mo yung taong kinaawaan mo. Oh yes. Parang nung nakakita ka ng taong kumakain ng pagkain galing sa basura, hindi mo hahayaan na yun ang kanyang kainin. Yes. Ang gagawin mo, papalitan mo ng malinis na pagkain. Kasi dumating yung habag sa iyo Dumating yung malaking kahabagan sa iyo. Doon sa kanyang kalagayan, kung babalik na rin natin ng sitwasyon, hindi mo kakainin yung pagkain nandoon na galing sa basurahan. Kaya ilalagay mo ang iyong sarili sa kanilang kalagayan. Kung ayaw mong nating kumain ng mga ganong pagkain, yung habag, ayaw din natin silang kumain ng ganong pagkain. Kaya ikaw ay magpapalit ng pagkain para sa kanila. So ano yung pinagkaiba ng awa? Ang awa walang ginagawa, ang habag may ginagawa. Yes. Kaya nga kapag tinanong natin ngayon meron ba akong habag sa aking kapwa? May kahabagan ba ako sa aking kapwa? Kasi ang kahabagan sa kapwa, tumutulong sa pangailangan ng isang taong walang-wala. Nagpapagaan sa bigat na pinapasan ng isang taong wala nang magawa sa kanyang sarili, kundi ang humingi ng awa sa Diyos. Minsan ipinapahintulot ng Diyos na ipakita sa atin yung mga bagay na yan upang kung meron ba tayong aksyon na gagawin.